guys! Welcome back to my vlog. For today, this video, we're cooking again. Native na manok. So, ayan guys, sinuli ko yung manok ko na may dalawang sisiw. Actually, tatalinin niya na yun. Kaya naisipan kong katayin na lang siya kasi wala akong ulam nung araw na yan. O diba, libre na. O diba, nakalibre na ako ng ulam. San ka pa? Ang mahal-mahal ka ng manok pag bumili ka sa palengke. Eh kung may manok ka rin naman nga alaga, native na, fresh pa. O diba, nakalibre ka na ng ulam. San ka pa? Naaawa nga ako dyan guys sa manok ko eh. Kaya lang, mauubos naman sila kung hindi ko sila kakatayin ng paunti-unti. Kasi may mga kalanasan tayo na nilalasan ng mga may-ari yung palayan nila. Kaya nakakain minsan yung mga manok ko ng mga lason. Kaya uuwi na lang sila, tigok na. Kaya ayun, kinatay ko na lang sila. Kaysa hindi ko sila mapakinabangan, diba? At malalason lang naman sila. So ayan, inulam ko na lang. Haha! So, ayan, yan din ang mahirap gawin pag nagkatay ka ng manok na native. Mahirap linisin, guys, matrabaho. Ay, nako, masarap lang kumain ng manok na native, pero hindi nyo alam kung anong pinagdadaanan natin bago sila makain. So, ayan guys. So, malapit na natin matapos ang ating paglilinis sa manok. At pagkatapos niyan iganggang naman natin siya sa may apoy nang matanggal naman ng lahat nilang balahibo. Kasi pangit din naman kung mabalahibo ang manok habang kinakain, di ba? Masarap kumain ng native na manok pero napakahirap linisin ito. Kung alam nyo lang guys. Alam nyo guys, sa totoo lang, marami akong manok na native. Tapos, malaya lang silang gumagala dyan sa mga tabi-tabi, sa mga kapalayan. Kaso lang, may mga palayan talaga na nilalason nila yung nilalagyan nila ng lason yung palayan nila. Tapos, pag pumunta din ng mga manok ko o ibang manok, tapos nakatuka ng mga lason, ang tendency, makakain sila ng lason, mamamatay sila. Pagdating dito sa bahay, tigok na. Ayun, pag nakakain na sila ng lason, uwi na lang sila sa bahay mo na tamlay-tamlay na. Tapos maya-maya, mamamatay na. Tapos, sayang kasi laki-laki pa naman. Pwede pa sanang katayin kung hindi sana nakakain ng lason. Kaya lang, wala na tayong magagawa doon kasi lason na yun eh. Alangan naman kakatayin pa natin yung manok na nalason na at ulamin pa natin. Hindi tayo naman na malalason. So, ayan, nililibing ko na lang. So, malaking kahinayangan yun sa akin kasi marami rin akong manok na nalason ng mga may-ari ng palayan. So, nakakainis din yung mga ganun guys. Sa totoo lang. So, ayan, kung nakikita nyo guys, ginaganggang ko sa kalayo yung manok. Excuse me po. Dumaan yung hari. Yung may-ari ng bahay. So, ayan guys, unti-unti ko siya ginasabanan dyan sa apoy. At syempre, hiniwa ko na din at nilinisan ko na din. Hindi ko na pinakita sa inyo, diba? Ang hirap kaya mag-video na ikaw lang mag-isa. So, ayan, ginisa ko na lang siya dyan at tapos pakukuluan na lang natin kasi medyo may katandaan na yung chicken ko dyan. Kaya, medyo matagal ang pakulo dyan, guys. So, ayan, tinakpan ko lang at pinakuluan ko kasi medyo matagal talaga yan eh. Alam niyo naman, pag native, expectation yun na nga 2 oras o 3 oras ang pagpapakulo dyan. So, ayan, hindi ko na na-videohan. Nakita nyo naman, luto agad, o diba? So, ayan guys, naluto na pala ng binidyohan ko. Nakalimutan ko lang guys, nagutom na kasi ako kaya hindi ko na na-videohan. Salamat sa panonood. Thank you so much for watching.